Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Pagbati ng isang magandang umaga dito po sa dako ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, at God bless sa inyong lahat. Sa Pilipinas naman po, magandang gabi, at sa ibang parte pa ho ng mundo na inaabot ng ating pamamahayag, nanawa kayo nito na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa pagsisimula po ng ating bagong linggo, as I have said, Monday morning po dito, at gusto po nating simulan ng ating araw, ang ating mga linggo, nang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Sa araw pong ito, ang ating pong tatalakayin ay pinamagatang When God Plans Don't Go Your Way. Mga minamahal na mga kapatid, talaga po namang likas na may mga bagay na hindi mangyayari ayon sa ating plano. Meron tayong mga pagbabalak, nagpaplano po tayo, subalit hindi lahat ng plano natin ay natutupad ayon sa gusto natin. Huwag nating kakalimutan na may plano ang Diyos na higit na siyang nasusunod kesa doon sa mga binabalak natin. Pero it doesn't necessarily mean na hindi na tayo magbabalak at hindi na tayo magpaplano. Alam natin yung failing to plan is also a plan to fail. Kaya mahalaga na sa lahat ng ginagawa natin ay nasa pagpapasya ng kalooban ng Diyos at nasa atin naman yung pagsasakatuparan ng mga planong ito. Ngayon, pag hindi nangyari iyon, sana turuan tayo ng aralin ngayong umaga ng mga prinsipyo na dapat nating gawin when our plans don't go our way. So, tingnan po natin saglit ang ilang talata sa banal na kasulatan, and I would like to look at Exodus chapter 32 verses 1 to 8. Samahan niyo po akong basahin. Ganito po ang ating mababasa. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will be before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him." Aaron answered them, "Take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing and bring them to me." So all the people took off their earrings and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt." When Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." So the next day the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, 'These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.'" Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw na ito'y magiging bahagi ng ating pagbubulay-bulay. Mga minamahal na mga kapatid, ang realidad, life is full of changes and things that don't go the way we expect. What do we do when life doesn't go as planned? Ano ba ang ginagawa natin when life doesn't go according to our plan? Halimbawa niyan job loss, bankruptcy, a report from a visit to the doctor that wasn't what we wanted, or a betrayal from a friend. Name it. Maraming mga bagay na mga nangyayari sa buhay natin na hindi kasama sa ating mga binalak.
hindi kasama sa ating mga plano. When difficult times come, where do we put our trust? Mga kapatid, ito pong talatang aking binasa ay kasaysayan ng bansang Israel. Nang sila'y kinausap ni Moses, ang sabi ni Moses sa kanila, dadalhin sila sa lupang pangako. And that is what they have in mind. And even Moses, nandun yung kanyang pagtitiwala sa sinabi ng Diyos na sila ay dadalhin ng Diyos sa lupang pangako. Kaya sa kanilang paglabas ng bansang Ehipto ay punong-puno sila ng enthusiasm and expectations on what lies ahead. At ang tanong, ang Diyos ba'y nagsisinungaling doon sa pangako niya na sila'y dadalhin sa lupang pangako? Ang sagot po natin doon malinaw naman na hindi. In fact, noong pinatiktikan na ni Moses kung ano yung naroon sa lupang pangako, ay talagang ka-exciting yung lupang pangako. Sapagkat doon sa lupang pangako, na pagdadalan sa kanila ng Diyos, ay talagang bumubukal yung pagpapala. Yung sabi nga ay yung honey ay grabe ang pagdaloy nito. A land of milk and honey ang description ng lupang pangakong ito. In fact, yung mga tiktik na sumilip doon, yung mga espiya na sumilip doon sa lupang pangako sa Kanaan, ay nag-uwi ng ebidensya, ng resibo, ng kasaganaan ng lupaing yon. In fact, yung isang buwig na ubas nga, 2 tao ang pumasan. Palatandaan na talagang ang Diyos ay may nakahanda para sa mga taong ito. Kaya pag nagsabi ang Diyos na there is a place allotted for them, and the same way, Jesus promised that there is a place allotted for the believers in John chapter 14 na inihahanda niya, at kung tapos niya ng ihanday, babalik siya at kukunin niya yung mga pinili niya para sa kaligtasan. Totoo yun, at hindi po yung kasinungalingan. Pero in order to be there, in order to reach the destination, meron pong proseso ng paglilinis ang Diyos, meron pong proseso ng paghahanda ang Diyos para marating yung lupang pangakong yon. And on behalf of the Israelites, talagang inihanda sila ng Diyos sa pagpasok doon. At ito po mga kapatid ay yung wilderness experience nila. No? So, noong hindi natupad yung mga gustong mangyari ng Diyos, na hindi naman Diyos ang may kasalanan, ay nakita natin ang pagbabagong isip ng mga tao. Nakita natin ang pagbabagong isip ng bansang Israel. And just because life doesn't go their way, doesn't mean that it is bad for them. Kumbaga, ito lang yung paraan ng Diyos na i-cleanse sila. Ito yung process of what we call sanctification. God is a holy God, and God is preparing His people to be holy like Him who is holy. And if we are going to look at the scriptures, there are many times that life didn't go the way people planned. Marami po tayong makikita sa Biblia na tinatawag po nating mga altered plan. Mga plan that was altered. Plan that was changed. At narito po yung ilang mga example nun. Many times the life didn't go the way people planned. Like Moses. Did Moses plan to live in Pharaoh's house and then cross the Red Sea and wander in the wilderness for 40 years? Plano niya ba yan? Hindi naman siya nagplano niyan eh. Hindi naman siya nagplano na ilagay siya sa basket. Tapos paanurin yung basket na kinalalagyan niya hanggang sa makarating siya sa palasyo ng paraon. Lumaki siya sa bahay ng paraon. For 40 years, nanirahan siya doon. Tapos napatay niya yung isang Ehipsyo. Nagtago siya, pumunta siya ng Madian. At doon sa Madian, 40 years siya bilang tagapag-alaga ng tupa ni Jethro. And then tinawag siya ng Diyos. Another 40 years naman sa wilderness. So those are the life cycle or the life story of Moses.
But kung titingnan po natin, I don't think ay meron pong, kumbaga, in all that was happened to Moses, there is a God who is orchestrating everything, no? Para matupad yung kanyang palatuntunan. Pero sa mga plano na yon ni Moses, hindi siya ang nasusunod, kundi ang Diyos na nagpapasunod sa kanya ng plano nito. Like Jeremiah, did Jeremiah plan to be a weeping prophet? Kasi kung kayo magpaplano, hindi nyo ilalagay sa plano yun na kayo ay makilala bilang weeping prophet. Si Mary, pinlano ba ni Mary na siya ang maging nanay ng anak ng ating Panginoong Yesus? Na maging anak niya si Jesus sa laman? What about the Apostle Paul? Did the Apostle Paul plan several imprisonments and eventual martyrdom? And John, did John plan to write off the vision he saw while in exile on Patmos? That is where he wrote the book of Revelation. Mga minamahal na mga kapatid, I can venture to answer no to all those questions and many others like them in the scripture. But I can also say that God used each one of those people and many more to do His will right where He placed them. Hindi nagkakamali ang Diyos. Inaalter ng Diyos ang mga plano ng tao para matupad ang kanyang plano. At alam po natin ito, we've all been there. May mga karanasan tayong personal sa buhay natin na inalis tayo ng Diyos, hindi ibinigay ng Diyos ang bagay na yon upang tayo'y dalahin doon sa kanyang plano sa buhay natin. Mga kapatid, sa pag-aasawa lang I do praise the Lord na pinakailaman niya yung aking mga gusto nung una. Dahil kung hindi niya pinakailaman, hindi naman ng misis ko mapapangasawa ko ngayon. So, inalter ng Diyos kasi in reality, hindi naman si Dang yung unang naging girlfriend ko. Pero bakit nabago? Bakit hindi nangyari yung mga bagay na yon? Kasi, ang sabi nga ng Bible, ang plano ng Diyos ay mas mabuti kesa sa plano ng bawat isa sa atin. And we've been there, mga kapatid. We've all been there. You expect or desire one thing, but get another. And this virtuality happens all the time. I want X or expect Y and get Z. Nakuha niyo po? Minsan gusto natin ng X, binigyan tayo ng Y. Inaasahan natin yung X, binigay sa atin ay X, ay binigay sa atin ay Z. Iba-iba Ano po? Minsan yung gusto natin ay hindi ang plano at hindi ang gusto ng Diyos. So, maybe for you, it is in marriage, your spouse disappoints you again, your wife is as unthoughtful, or your husband sins again, or just doesn't meet your expectations in an area. So, ano mangyayari? Maraming dahilan. It could be your vocation, it could be your career, or it could be the people around you, your relatives. Marami pong mga bagay na magbibigay ng disappointment sa buhay natin, name it. And sometimes, ito ang realidad, may mga balak tayo na hindi talaga nagaganap according to our plans. There are thousands of options of ways people can disappoint you in a lot of ways. Or it could do something na sasama ang loob mo, na mababago ang direksyon ng buhay mo because of what they did. Well, yan po yung bahagi ng buhay. But here is my question. When that happens, how do you respond? Kapag nangyari na ang bagay na gusto mo'y hindi naganap, paano ka nagre-react? How often do you
when you do not get what you want, give up on God or you change gods. Yung bang tipong dalangin ka ng dalangin sa Panginoon, pero hindi binibigay yung dalangin mo at gusto mo, nag-isip ka na ng alternatibo para tugunan yung panalangin mo o dumalangin ka sa iba. Pastor Ruel, di naman nangyari sa akin yan. Mga kapatid, kung hindi man nangyari sa inyo, salamat at praise the Lord. Pero ganito ang maraming mga tao ngayon. Humahanap tayo ng solusyon doon sa mga na-alter na pangyayari ng buhay natin at most of the time, sinisisi natin sa Diyos ang mga pagbabagong ito. Kaya yung iba, hindi man sila pumipili o gumagawa ng ibang Diyos, tinatalikdan na lang nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran dati. Before you answer, mga kapatid, that question, if those things happen to you, what do you respond? Balikan natin saglit yung mga pangyayari sa buhay natin na nakadisappoint sa atin. Yung mga pangyayari at plano natin sa buhay na na-alter. Magkaroon tayo saglit ng self-evaluation. Paano nga ba ako nag-react? Ano nga ba ang naging tugon ko sa mga pagbabagong ito? Sa mga pangyayari sa buhay ko na inisip ko naman, pinaghandaan ko naman, and then, all of a sudden, biglang na-alter. How should I react? Well, let us go to what happened to the Israelites. No po? Exodus 32, 1-8. And when the people saw that Moses was long gone, ayan na sinabi po dyan, binasa na natin yan kanina, nainip sila, and they asked Aaron, na igawa sila ng isang golden calf. Actually, hindi nga sinabi ko ano yung gagawin eh. Inutusan lang nila si Aaron na igawa sila ng Diyos. Aaron answered, o sige, take off your gold earrings ng inyong mga asawa, ng inyong mga anak, at gagawa tayo. Verse 4, he took what they handed him and made it into an idol. So, yan ang ginawa. Kasi ang request ng mga tao, they gathered around Aaron and said, come, make us gods. Gumawa ka, igawa mo kami ng Diyos. At si Aaron, gumawa siya ng golden calf. The children of Israel did the same. No po? On what are some people are doing. Kapag hindi nangyari yung gusto nila, hahanap sila ng alternatibo, magpaplano sila ng panibagong plano, pero hindi na nila kasama ang Diyos sa plano na yun. They will do it on their own, on their personal account, and on their personal desire. Sa kasaysayan sa Exodus 32, Moses have been on a Mount Sinai for 40 days. Can you imagine how many years silang naging alipin sa Ehipto? Pero dito, 40 days lang ang kanilang ipinaghihintay, hindi pa nila nahintay. At ang kanilang pakiramdam, napakatagal na ng 40 days na yon, init na sila kay Moses, kaya hahanap na sila ng alternatibong mangunguna sa kanila patungo doon sa ipinangako ng Diyos na kanilang pupuntahang lupa at Diyos na sasama sa kanila sa kanilang paglalakbay. So, for 40 days, the people were uneasy. They expected Moses to be quick. They were disappointed in the process. And they knew he was talking about God. Alam naman ng mga tao na nakikipag-usap si Moses sa Diyos. And they participated in various ways in the processional as Moses and Joshua went up the mountain. Pero kakaiba itong 40 days na ito. Sumobra ang kanilang pagkainip. Dumating sila sa disappointment dahil hindi nangyayari yung inaasahan nila. At minsan, pag ang mga tao
hindi nangyayari yung kanilang inaasahan, kung ano-ano na po ang mga pinaggagawa. Sa 40 days, ang tanong nila, where is he? Babalik pa ba siya? Hindi na siya babalik. Why is he not quicker? What is going on here? Kaya, ano pong mapapansin natin? Now, when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people said to him, "Come, make us gods that shall come before us." So, ang kanilang pagkaunawa, ang Diyos na ito, na kanilang kasama sa pagtawid sa dagat na pula, sa pagtapos doon sa mga mapamuksang salot ng Ehipto, at gumagabay sa kanila na pillar of clouds by day and a pillar of fire by night, ay iniwanan na sila, katulad ng pag-iwan sa kanila ni Moses. At dahil na bago yung kanilang mga plano, they wanted a new God to come before them. So Aaron asked for their gold and makes a golden calf. And the people respond, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." Mga kapatid, ito ang realidad Kapag hindi nangyayari yung gusto natin, nabubulag na talaga tayo. Nasisilaw na po tayo ng sitwasyon, nabubulag na po tayo ng katotohanan, at pinaniniwalaan natin na yung Diyos na kumilos sa atin sa nakalipas ay hindi ang Diyos na totoo, at gagawa tayo ng panibagong Diyos na pipilitin nating paniwalaan na ang Diyos na to na ating ginawa ang siyang naglabas sa atin sa dati nating mga karanasan. What happened to the Israelites are not new. And what is happening on our lives today are not new. Makikita na po natin sa kasaysayan to ng Biblia, sa kasaysayan ng bansang Israel. And God talked to Moses and explained to him what had happened. Anong dahilan? Bakit nagkaganito ang mga taong ito? And don't miss God's description. Look at what God's description of these people. Makikita po natin sa Exodus 32:8. Sabi ng Diyos, "They have turned aside quickly out of the way which I had commanded them. They have made a molten calf and worship it and sacrifice to it and said, 'This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt.'" Gaano kasakit yan sa Diyos? Gaano kasakit yan kay Moses na naging bahagi sa paglabas nila sa Ehipto? At gaano kasakit yan sa Diyos na siya namang gumawa ng lahat ng paraan kung saan sila naroroon ngayon. This only shows the reality that human are totally depraved, that human are sinners, that human really is in need of God's saving. Without the work of God in salvation, iyan ang pipiliin lagi ng puso ng tao. Iyan lagi ang gugustuhin ng puso ng tao, ang gumawa ng sarili niyang Diyos. We would like always to create a God of our own. Yung Diyos na pasusunurin natin kung saan natin gustong pumunta. Yung Diyos na sasama sa atin sa ating mga kapritsyo at sa ating mga desires. But the God of Moses, the God of Israel, Yahweh, on Mount Sinai, was formulating the commandment that He wanted His people to follow. Pero sa pagkakataong ito, hindi iyon mahihintay ng mga tao, hindi iyon ang gusto ng mga tao. Gusto nilang sila ang masunod sa plano ng kanilang buhay at hindi ang panuntunan ng Diyos na ito.
Now, the question is, do you respond in similar ways? Kapatid, pag hindi nasunod yung plano mo, yung gusto mo, yung plano mo ng maayos na pamilya na alter, yung plano mo ng magandang karir at trabaho na alter, yung plano mo sa iyong mga anak na magkaroon ng magandang kinabukasan na alter, anong ginagawa mo? Do you respond like the Israelites? Nagmumukmok, nagrereklamo, hahanap ng ibang Diyos na paglilingkuran? Or you will still stick to the God who promised to always be with you, na siya namang totoo sa lahat ng pagkakataon? There are few observations for us to make here together. Ang sabi po ng Diyos, ang bansang Israel, they have quickly turned aside. Ito yung mindset talaga ng tao eh. Pag hindi nangyayari yung kanyang gusto, napakabilis na magbago ng isip ng tao. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap daw bayaran yung utang na loob. Kasi loob din ang ibabayad mo dun eh. Yung utang na loob are something that's so hard to pay. Kasi nga, loob yung iniutang eh. Ibig sabihin yung utang na loob ay napakahirap suklian. Pero mga kapatid, alam niyo po, pag ang tao disappointed, hindi na iniisip kahit ang utang na loob. Amen? Napakadali nating kalimutan kahit na yung bagay na ginawa sa atin kapag hindi nangyari yung gusto natin. Look at your relationship with your spouse. Gaano karaming pagkakataon bunga ng galit ninyo? Humahantong doon sa pagkamuhi, humahantong doon sa desire na hiwalayan na, maghiwalay na, magdiborsyo na. They can quickly turn aside. Alam nyo, 40 days lang ito eh. Only 40 days. That may not sound quick until you consider the other circumstances surrounding it. Alam nyo po ba yung mga ginawa na ng Diyos sa kanila? 10 salot sa Ehipto. Lumakad sila sa Red Sea, tuyo. Nakita po nila yung mga Egyptians na humabol sa kanila, nangamatay lahat. Nag-enjoy sila sa presensya ng Diyos habang naglalakad na may cloud and fire, cloud sa umaga, fire sa gabi, kumain sila ng mana na galing sa langit, pinakain sila ng Diyos kung anong gusto nila. Pero 40 days lang, only 40 days later, they made a God of their own. Kinalimutan nila lahat yan at gumawa sila ng Diyos na gusto nila. And it is a very sickening words in reality. The word that God described them, they have turned aside quickly. They have quickly turned aside. Now, how many times does this describe us? How many times are we the ones who turn aside quickly to chase or make our own golden calf when God allows us to go through or a moment of disappointment? Gaano kadalas katulad ng bansang Israel, nagmamadali rin tayong baguhin ang mga plano ng Diyos, ang gusto ng Diyos, at magmadali tayo sa paghabol sa mga gusto lang ng ating mga puso. How many times are we the ones who turn aside quickly to chase or make our own golden calf when God allows us to go through a moment of disappointment? Then the people say, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Israel." They made the calf and they worship it. And you may think how stupid. In one moment, they fashioned the golden idol. And in the next, they worship it as God.
Di ba na nakita na sila gumawa nun? Di ba na naisip na sila ang humugis nun? Kaparehong-pareho po yun ang binabanggit sa aklat na Isaiah na merong isang tao na kumuha ng isang pirasong kahoy, hinati niya ang kahoy na ito, yung kapiraso ng kahoy, kanyang tinabyas, tinaga at ginawa niyang kahoy na pangsiga, at doon sa siga, gumawa siya ng tinapay, niluto niya roon, at kumain siya. Yung kapiraso ng kahoy na yon na ginamit niya panluto, ay hinugis naman niya at hinubog niya bilang idol. At yung nahubog niyang kalahati ng kahoy, kanyang sinamba. Paulit-ulit lang, di po ba mga kapatid? Yung dating taglay-taglay nilang palamuti, yung kanilang mga hikaw na suot ng kanilang mga anak, na ginagamit lang nilang adorno, ngayon ay Diyos na nila. You may think how stupid. In one moment, they fashion the idol, and in the next, worship it as gods. Nakita niyo po mga kapatid ang kalagayang ito? Again, how often is this us? Gaano kadalas na ganito tayo? Something doesn't go our way and we determine to make that thing, either a person, a feeling, or desire, our God. And then, we worship. Mga kapatid, maybe not with an actual service, but we perform acts of worship to get what we want, or in through a circumstance rather than trust and honor God in it. Most of the time, alipin tayo ng manipulation, ng vengeance, ng anger, ng ungodly communication, and various other acts of worship. Now, anong dapat nating gawin? Pag dumating yung mga panahon na hindi nangyari yung ating mga plano, when things doesn't go as planned, meron pong ilang practical things that I would like us to consider this morning. When things doesn't go your way, the first thing you need to do is to be thankful. Alam niyo po mga kapatid, yung mga alteration ng Diyos, minsan ay saving grace ng Diyos. Yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating mga plano, madalas ay paraan ng Diyos ng pagliligtas sa atin. Ang halimbawa niyan, minsan hibang na hibang ka sa isang tao na halos sambahin mo na, ibigay mo na lahat ang buhay mo, na talagang paglingkuran mo, tapos biglang-bigla, ipapakita ng Diyos sa iyo ang tunay na ugali nito. No? Pagdidesisyonin ka na ngayon ng Diyos, magpapatuloy ka pa ba sa kahibangan mo? Or, ipinakita na nga sa iyo ugali, ay iiwanan mo na ang taong ito. Pero sa puso natin, Lord, ba't mo naman ginawa ito? Siya pa rin ang gusto ko eh. Siya pa rin ang mahal ko. So magpapakamartir ka hanggang sa dumating yung pagkakataon, inuutusan ka na ng Diyos, binabago na ng Diyos, inaalter na ng Diyos ang circumstances, pero hindi ka pa rin matauhan. Dahil ang gusto mo pa rin masunod ay ang iyong kagustuhan. Kaya mga kapatid, ito dapat ang mindset. Kapag mayroong alteration ng Diyos, binago ang Diyos, may ginawa ang Diyos para sa iyo, sa kanyang plano, magpasalamat ka. Alam niyo po, hindi lahat ng ginusto ko sa buhay nangyari. Pero ang itinuro po sa akin ng mga pangyayaring yon ay ang laging kilalaning magpasalamat sa Diyos. Kasi His ways are not my ways. And His plans are not my plans. Amen? Ano po sabi ng 1 Thessalonians 5:18? In everything give thanks. And that includes the alteration.
That includes the changing of the plans. God's changes in our plans. At ang sabi, magpasalamat tayo lagi sa lahat ng sirkumstansya. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. We need to be thankful. Pero alam nyo, yan po ay laging huli eh. Minsan po ang ating mga pagpapasalamat huli na eh. Doon na lang po yan kapag nakapagreklamo ka na, kapag ikaw ay nakapagrebelde na, lumabag ka na sa kalooban ng Diyos, saka ngayon marirealize na dapat pala nagpasalamat na lang ako at binago ng Diyos. Dahil kung hindi niya binago, ganito mangyayari. Yun naman po ang totoo. So even when things are not going my way, I must be thankful for what the Lord is doing in my life. I don't know what is best for me. So I have to trust God to know what is best for me. Minsan, yung akala mong best for you, yung pala ang magpapahamak sa'yo. Kaya you have to trust God for that. He doesn't send me anything that is bad for me, so I need to be thankful for all that He sends. Even if He messes up my plans. Amen? Alam ko, hindi ito madali. Kasi kung meron isang bagay na ayaw natin, yung papakialaman tayo eh. Pero kung ang Diyos ang makikialam sa akin, Lord, pwede po ba? Dapat nga ganun ang prayer natin mga kapatid. Lord, pwede po ba? Pakialaman mo ako. Lord, ito yung plano ko, pero pwede po ba? Pakialaman mo. Kasi itong planong ito, nakaset lang ito sa mga gusto ko eh. Nakaset lang ito sa mga desire ng puso ko. And most of the time, ganun tayo magplano without any consideration sa gusto ng Diyos. Kaya isama nyo doon sa mga plano nyo pagkatapos nyo planuhin, Lord. Ipinapa-approve ko po sa iyo ang planong ito, mali yun. Pero most of the time kasi yung mga gusto natin, approvean na lang ng Diyos eh. No. We should ask God to alter our plans. Kasi most of the time, our plans is only based on what we want without any consideration to what God wants. Amen? Kaya pati sa lahat ng bagay sa pagpapamilya, dapat plano ng Diyos. Sa pagtatrabaho, dapat plano ng Diyos. Sa pag-aasawa, dapat plano ng Diyos. Sa lahat, sa pagpili ng karir, dapat plano ng Diyos. Sa lahat ng bagay, dapat plano ng Diyos. Pero sa lahat ng aspetong aking binanggit, mga kapatid, aminin man natin o hindi, tayo lahat ang may plano niyan. Kaya tayo'y gulat na gulat. Kapag nabago yung mga plano natin, galit na galit, masama ang loob, at madalas katulad ng Israelita, gagawa tayo at hahanap na tayo ng alternatibong Diyos na susunod sa atin at hindi tayo ang susunod. Amen? Pangalawa, be content. That is another practical things to do when your plans doesn't go your way. Yung pong pagiging kontento, mga kapatid, ay isang napakahalagang traits, karakter ng isang Kristiyano. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Ito sabi ni Apostol Pablo sa lahat ng bagay, kay nakakulong, kay malaya, kay gutom, kay busog, kay meron, kay nangangailangan, anumang kalagayan, in whatsoever state I am, therewith I learned to be content.
when plans change to something that is unexpected, the first thing I need to do is to learn to be content. Kung anong meron, makontento. If God throws you lemon, make a lemonade. Sa halip na magmukmok, sa halip na magreklamo, sa halip na kalimutan ng Diyos na ito at gumawa ng ibang Diyos, makontento ka sa Diyos. Paul was clearly content as he wrote these words, and he wrote these words while he was in a prison cell. Would you be content if you were chained in prison for no substantial reason? The plan doesn't always work out, but I must learn to be content with the Lord. Maganda po ang takbuhin ng karir ni Apostol Pablo. He was doing a missionary work. And then all of a sudden, dinala siya sa Roma para ikulong. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na nun niya pa gustong-gustong pumunta ng Roma pero hindi siya napahintulutan? Na-alter yung plano niyang pumunta sa Roma. Pero dahil kailangan niyang pumunta sa Roma, because of his imprisonment, nakarating siya sa Roma. At doon sa loob ng bilangguan, he was able to minister also to some of the prison guard. At nagkaroon siya ng audience sa pinuno ng politika nung mga panahong yon. So the plan doesn't always work out, but we must learn to be content with the Lord. Practical things number 1, be thankful. Practical things number 2, be content. And the third, be on time for ministry opportunities. Gamitin natin ang alteration na ito ng Diyos. Gamitin natin ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa ating mga plano. Baka idinadirect tayo ng Diyos sa mas makabuluhang ministeryo ng ating buhay. Baka gusto ng Diyos na daling ka sa ibang ministeryo. Mga kapatid, noong araw na ako po ay medical representative bilang nagtatrabaho sa secular field, inggit na inggit ako doon sa mga pastor nakakadalo sa mga seminars, sa mga conferences, kasi wala na akong time na gawin yon. Kaya every time na nakakasingit ako, nakaka-attend ako ng conference, nakikita-kita kami ng mga kamanggagawa kong pastor, ang dami nilang kwento tungkol sa mga training, seminars na nadadaluhan nila. Ako, wala eh. Kasi noon talagang hating-hati yung oras ko. Nasa priority list ng plano ko rin ng pagtatrabaho eh. Kasi yung medrep, medyo mabigat na trabaho yun. Meron kayong quota doon eh. May quota kayo sa calls ng doktor. Di po ba? Kaya nakita yung mga medrep, nagmamadali yan, sumisingit yan sa mga doktor, nagpapapirma. May quota yun eh. Kasi alam po ng kumpanya kung ilang doktor meron sa Pasig, sa Marikina, sa Antipolo. Alam ng doktor, alam ng opisina yon. At kami po, may listahan kami ng lahat ng doktor ng area na yon. Eh, wala naman hong magkakatabing clinic, magkakahiwalay yan. Kaya nagmamadali, no? Sasakyan mo, talaga humaharurot yun. Pagbaba mo sa clinic ng doktor, makikipag-unahan ka sa pasyente, galit yung pasyente sa'yo. Dahil habol mo lang naman yung pirma ng doktor eh. At yung mga doktor na yun, ang trabaho naman nun, i-reseta yung gamot mo. Kaya the more na nakapunta ka dun sa doktor, nakikilala ka ng doktor, ito si Ruel, sa Boyi Incorporated to. Yun, naalala ka. At alam din nun kung ano yung gamot mo, at yun ang i-reseta niya. Pero madalang na po yung ganun ngayon. Lahat ng mga doktor nakatied up po yan sa pharmaceutical. Madalang na po yung doktor na honest, na namimili kung anong gustong niyang ireseta ayon doon sa mga medrep na napunta sa kanya. Hindi po. Madalas po nakatied up na yan. Yung doktor, bibigyan ng bakasyon yan, bibigyan ng
pera yan ng kumpanya. Wala yang irereseta kundi yung gamot ng kumpanyang yon. Kaya kayong mga nakikinig sa akin, makinig po kayo. Pwede niyong baguhin ang reseta ng doktor. Huwag po kayong maniwala na kung ano isinulat doon, yun na lang. Go to the pharmacy, ask the pharmacy for the alternative of the medicine signed by the doctor. Kasi may generic nga po, pareho lang ang effectiveness nun, mga kapatid. No? Kaya yung mga doktor na yun, i-reseta sa inyo, yung ubod ng mamahal, kasi po naka-tie up siya doon sa kumpanyang yon. At kaya nagmamahal yon, yung mga kumpanya na manufacturer, o halos kalahati ng kinikita nila, binabayad nila sa doktor na nagre-reseta nun. Kaya ganyan po ang kalakaran sa sa medisina. So nung ako po, balik tayo sa sa aking kasaysayan. Nung medre po ako, naiinggit po ako sa kawalan ko ng oras para sa mga gawain ng Panginoon. Tapos mga kapatid, dumating yung time na talagang maganda naman, smooth naman ang takbo. Nakadistino ako sa Caloocan. Ang area ko, Rizal Uptown, no? Pasig, Marikina, tsaka Novaliches, yun po, area ko pa rin yun eh. Nakakatakbo po ako, pagkakagaling ko po sa trabaho, diretso ako sa simbahan. Naging routine na yun, ang ganda na po. Sabi ko, kaya, okay to. Tatagal ako sa trabaho ito, na hindi ko maiiwanan ng aking ministeryo. So okay po, it goes smoothly. Until pagpapalitan ng destino ng mga pastor na ginagawa every 3 years ng dating simbahang kinakaaniban ko. Nako, nabago plano. Inalter yung aking magandang plano. At eto nga po, inago yung destino ko. Tinanggal po ako doon sa destino ko at pinalitan po ako doon. At napatapon po ako sa ubod ng layo. Cavite City. Ang Cavite City po mga kapatid ay na isang maliit na parte ng Cavite na malayo doon sa disconnected po yan eh kung tutusin. Ang connection po ng Cavite ay yun lang kahabaan ng kalsada papuntang Nobeleta. That is the only passageway. Pag naputol po sa Nobeleta at bumaha sa Nobeleta, kulong na po ang Cavite City. Wala na po yung dadaanan. Doon po ako dinala. At nung dinala po ako ron, talaga masama loob ko. Galit po ako. Galit ako sa pamunuan. Galit ako sa Panginoon. Naglilingkod naman ako sa iyo. Matagumpay naman yung ministeryo. Bakit ako inalis doon? At hindi ko nakita na yung ginawa ng Diyos na yon ay time for me to grab the ministry as an opportunity for my growth. I look at it as an alteration of God for my bad. Kaya, mahabang panahon, pinahirapan ako ng Diyos dahil ayoko pa rin sumuko. Hindi, medre pa rin ako. Kailangan ko ito kasi ito yung pantugon sa pangangailangan ng pamilya ko. Ang simbahan naman, ang liit lang ng binibigay sa akin. Hindi sapat para mabuhay ko ang sinisimulan kong pamilya. So ako po ay nagre-rebelde sa aking puso. Pero my rebellion does not help the ministry. Nung unang mga panahon na yon, doon, away, sama-sama loob ko kasi inaaway ko yung mga yung mga council members doon. Naaway ko yung katulong ko ng pastor. Babae yung katulong ko ng pastor. No, nakakala mo mahuhusay sila, hindi naman, mga ganon, no. Napaka-demanding. Na gusto araw-araw nandoon ako sa church, sila naman wala, no. Yung mga ganon ba? So dumating po ako sa time na talagang sumaloob ko. At hindi ko nakita na yung ginawa ng Diyos na pagbabagong ito ay paghahanda ng Diyos sa mas mataas na uri ng paglilingkod. And I would like to tell you this. Everything I learned, and everything that I am doing here in Canada, I learned from my experience doon sa pinaglagyan na sa akin ng Diyos sa simbahang yon sa Cavite City. 9 years of God's molding
9 years of God's teaching. God's plan of preparing me for who I am today. And for who or for what I am today. So, pag may nagbabago mga kapatid, hindi lang dapat pasalamatan, hindi lang dapat makontento, kasi hindi ko natutunan yun, hindi ko pinasalamatan yung pagbabago, hindi ko tinanggap na makontento sa pagbabago, at hindi ko nakita yon bilang opportunity for a new ministry. Hatred, galit ang naghari sa puso ko. Pero ano sabi ng Psalms? This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Ang context nito mga kapatid, anuman ang mangyari, whatever is happening right now, it is an appointed day of the Lord. That is the day that the Lord hath made. And we should rejoice. Amen? Kaya nga po, some days seems impossible when the task of serving our Lord and following His plan lies before us. It would be easy when plans change to throw in the towel and find an easier path to follow. Naisip ko yan. Mag-quit na lang kaya sa pagpapastor, mag-concentrate na lang ako sa ginagawa ko sa negosyo, sa ginagawa ko sa trabaho. Total, wala naman ako masyadong napapakinabangan sa pagpapastor. Naisip ko yun. Bakit ba ako pastor ng pastor? 4,000 pesos a month? Tapos nasisisi ka pa ng nasisisi? Kaya no wonder ngayon, paatras yung maraming pastor eh. Paatras. Ngayon, yung iba ayaw na magpastor, magtatrabaho na lang. Yung ibang mga pastor, naghahabal-habal na lang, okay? Nag-negosyo na lang. Ayaw na magpastor. Paatras. Dating pastor, ngayon ayaw na. Kasi nga, ang hirap eh. Pero hindi ko po maisip, bakit nga ba ako nag-stick sa pagiging pastor? At sa halip na mag-quit sa aking pagpapastor at mag-concentrate sa trabaho, baliktad ang ginawa ko. Nag-resign ako sa trabaho ko. Nag-resign ako pagiging medrep. Bumili ako ng isang karag-karag na, hindi naman karag-karag, may size din naman yun. Nakikinig si Ate Ina sa akin, sabi ni Ate Ina, hindi naman karag-karag yun, pastor. Bumili po ako ng sa owner type jeep. That is the only money I got from my retirement benefit. Ginamit ko po yung service para paroot parito, papuntang simbahan, sa gawain ng simbahan. I capitalize the changes that God made and own it as God's way of turning me towards His ministry. Amen? However, if I am late in the ministry opportunities that God has planned for me, I will miss the rejoicing that comes along with pleasing Him with my service. Ngayon, binabalikan ko na lang po ito, tinatanaw ko na lang po ito. At lahat ng nangyaring noong nakalipas, pinasasalamatan ko. Ngayon nga po, pinasasalamatan ko, hindi ko man ipinaabot sa Kanya yung tao na nangagaw ng destino ko dati. Salamat sa Kanya. Kasi kung hindi, wala ako ngayon sa kalagayan na to. And I am so happy right now doing the ministry. I am happy with the path that God brought me. I am happy with what is happening sa Winnipeg Unida at sa ibang mga churches dito sa Canada. Kasi ang mga pagbabagong ginagawa ng Diyos, tandaan po natin, lagi itong para sa kabutihan ng Kanyang mga anak. Sana po sa umagang ito,
maging hamon ito sa atin. Now, ang tanong, tayo ba ang binabanggit sa mga pangyayaring ito? Here are some questions for reflection. How do you respond when things don't go your way? Do you quickly turn aside from worshiping and honoring God? Do you make your own God or change gods? Do you acts of worship in service to your new God? And what is your golden calf? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, they have turned aside quickly and have made themselves a molten calf and they worship. Dahil lang hindi nangyari yung gusto nila, dahil lang binago ng Diyos yung plano nila, gumawa sila ng kanilang Diyos at ito ang kanilang sinamba. Tandaan po ninyo, panghuling talata, Proverbs 20 verse 24 says, a person's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand their own way? Panghawakan mo to, mga kapatid. Ang hakbang ng sinuman ay pinapangunahan ng Diyos. Kaya kung may pagbabago sa hakbangin at sa plano natin, tingnan mo bilang direksyon ito ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.